Namin po ninyo ang awitin nito. Sa ating po mga kapatid na sa internet ngayon, maligayang panonood at pagtutok sa ating gawain. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo, ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako, aking Ama, tingin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pag sumamo ko sa'yo, pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, ituyan mo nang mawala ang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa iyo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, tingin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pagsusumamo ko sa iyo, pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo, ang nais ko ay magbago. Panginoon, tulungan mo ako, aking Ama, tingin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pag sumamo ko sa iyo, pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking Ama, tingin mo at yakapin mo ako.
Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Salamat po. Isa pa daw po, ano po, tungkol din po ito sa nung nag-facilitator ko po po ako, medyo inawit ko lang po yung pa-ending na po yung fade na ng awitin. Kaya po, ito rin po ay akma sa tema. Ano po? Nang naghahanap pagmamahal na sadyang wakas, isang paglingga na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Dinamin ng daang tinahan, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayaman pagkailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas nga kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay akat lagi mong lakan. Kailan pa man ikaw pa rin, handa ako tanggapin. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at
pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming sa Diyos. Salamat po sa Diyos na buhay na patuloy na nagpapatawad sa aking mga nagagawang kasalanan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ama, at salamat sa anak na Annalie sa napakalamyos na tinig na niloob ng Ama na panimulan natin sa awitin. Ano po? Ang nais ko po sana, tumawag ako ng isang kapatid na mapanimulan ng ating tema at mapalawak. Subalit, hindi ko po nakalimutan sa puso ko ito at bilang pagpapaalala niya, nakagawian po at naging panuntunan natin na unang tatawagin ang may kaarawan sa tuwin ng bawat araw ay may kaarawan upang magpasalamat sa ating Panginoon. At bahala na po siya kung anong kalooban ng Ama, kung ano ang kanyang iaalay sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Binigyan mo po ako ng 1 taong pang dagdag. Galak na galak po ako, Ama, sa araw na ito. Sapagkat lagi po ay dinadalangin ko ang aking kalusugan, sampuan ng aking mga pamilya. Salamat po, Ama, sa araw nito, ginabayan mo ko. Pati na po ang aking pamilya, sinamahan po ako sa tambanang ito. Kaya sa araw na ito, walang hanggang pasasalamat ang aking ibinabalik sa inyo. Magandang umaga po, mga kapatid ko, sa katanghaliang ito. Ako po'y galak na galak dahil po ang aking kaarawan ay dito ko po ibinigay sa Ama ang aking pagdiriwang. Dumating po ang aking mga anak. Ang sabi po nila, ba't daw hindi ako naghanda? Matagal ko nang pinaghandaan ka ako yan. Kaya sa araw na ito ako, samahan niyo ako doon sa dambana ng ating Ama. Kaya po, sumama po sila sa akin. Medyo, kuwan lang po yung aking may bahay, nag-aalaga ng apo. Di po talagang maiwanan. Kami po dalawang mag-asawa, nag-aalaga lang po ng apo. Kaya palagi, ang kasama ko yung anak kong babae. Yung aking may bahay, nag-aalaga. Gagalak lang po ako. Ang totoo po nung talagang sa dami ko ng birthday na dinaanan, tuwan-tuwa lang po ako talaga, nagagalak ako sa Ama dahil sa pakalakas po ng katawan ko sa edad ko pong 46 eh. Barigta rin po ninyo yun. 64 na po ako. Hindi ko po alam kung paano kung paliliwanag ang kagalakang nadarama ko. Napakasaya ko po ngayong araw na ito. Bagamat matagal ko nang pinaghahanda ng araw na ito, dinadalangan ko sana ang aking pamilya samahan ako rito. Natupad naman po yun. Yung pong iba siguro po, naglalakbay pa niyan, meron pa pong darating. Pero ang kasama ko po ngayon, sa mga anak ko, 4 na. Sabi ko, samahan ako rito sa dambana ng ating Ama. Ako po, nagkaroon ako ng difference ng karamdaman dito rin. Dito rin gumaling sa paniniwala ko na pag tumalima ka sa Ama, nanalig ka ng totoo, wala pong imposible. Nangyari po sa akin yun.
Talagang ang karamdaman ko, di po biro. At pinangako po ng ama sa akin sa loob lamang ang anak ng 9 na araw. Yan sakit mo na yan, Eka. Pagagalingin. Talaga po, ginawa naman po talaga. 9 na araw lang. Tuwing ako yung magbabahagi nito, binabahagi ko yon, lalong-lalo na yung hindi pa nakakaalam ng aking karamdaman. Basta po tumayo ko sa harap na ito, binabahagi ko po yon. Buong paniniwala lang po sa Ama. Magtiwala, wala pong imposible. Pinangako po sa akin ng Ama yun. Kaya sa loob ng 9 na araw, bilang tao, pagdating po ng 9 na araw, di pa po gumagaling nun. Pagdating po ng alas 12, pan-9 na araw pa pala nun, alas 12. Pero di po ako nawalan ng pag-asa. Yun, pagdating ng alas 12, gumaling ako. Saktong 9 na araw. Kaya ang paniniwala sa Ama, wag nating ibaliwalain. Totoo po pag pinangakuan ka ng Ama, gagawin. Alang napapako. Basta't maniwala lang po tayo ng totoo. Wag po tayong maniwala lang na ganun. Sakripisyo po. Meron pong kasamang sakripisyo ang pananalig sa Ama. Ako po, di po biro ang ginawa kong sakripisyo. Di po ako marunong magdasal. Di ako marunong magpasalamat. Bagamat marami na po akong pinasukan na religious. Di ko po ginagawa yun. Basta ginagampanan ko lang yun. Yung halimbawa, nag-EMDC ako, no? Couples for Christ, Corsilio. Puro po mabubuti. Pero di ko po ginawa yung mga ginawa ko sa kung magkaroon ako ng karamdaman, yung magdasal, magpasalamat, magpatawad sa mga hindi mo kausap, init ng ulo. Napakarami po sakripisyong ginawa ko. Kaya po siguro yun ang sakripisyong sinasabi nila na kung mananalig ka sa Ama, hindi lang basta mananalig. Gumawa ka ng maganda sa kapwa, lahat-lahat isuko mo sa Ama. Yun po ang kailangan ng ating Ama para tayo ay magampanan natin yung ating minimithi sa Kanya, lalong-lalo na sa mga karamdaman. The best po yung manalig ka sa Ama. Nangyari po sa buhay ko. Kaya kayo pong may mga karamdaman, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Magtibay lang po kayo, tumalima sa kagustuhan niya. Tatanggapin po natin yung ating kahilingan. Kaya sa umagang ito, galak na galak po ako. Ang dahil po sa aking kaarawan na binigay sa aking regalo yung araw na ito para ipahayag ko yung aking mga kagalakan na ngayon ko lang nadama sa lahat ng aking birthday. Karami kong mga kapatid na damalo sa birthday nito. Nung po ako wala pa sa dambanang ito, yung birthday ko, puro, ayan ang mga anak ko, puro inuman, lasingan, wala po akong nadaramang ganito kasaya. Pero bagamat nagsasaya sila, iba po yung saya rito sa dambana, sa ating Ama. Napakasarap pong talagang tumalima sa ating Panginoon. Huwag po natin baliwalain ng pagpunta natin dito. Ako po nangihinayang pagka isang araw hindi ako napunta. Pangihinayang po ang hindi pumunta dito araw-araw. Siguro po yung naging sakit ko noon nasabi ko nga po nung pinagaling ako, 9 na araw lang ako pinagaling. Pinangako ko po sa Kanya, ganito po, Ama, hindi po ako nangangako sa inyo. Sa abot po ng aking makakaya, maglilingkod ako sa inyo. Yan po ang sinabi ko sa Kanya. Kaya basta rin lang, walang mabigat na kadahilanan. Araw-araw andito ako. Yan lang po at maraming salamat. Hahandong ko po lang isang awitin ng ating Ama. Gusto ko lang po andito yung mga anak ko sa tabi ko. Opel, tumayo ka na. Ikaw lang palagi kong kasama rito Yung mga kapatid mo na nandyan, punta kayo rito. Mga anak.
Pag matala ang nanay ninyo, mapakasaya ko. Kapatid na Alan, subukan po natin yung ngayon at kailanman. Pasensya na po kayo, wala pa po akong ipin. Ngayon at kailanman, ikaw ama ang kailangan ngayon at kailanman. Hindi ipapalit kahit kanino man. Sa oras ng pagdarasal, ika'y aking nadarama, Ama. Naririyan ako tuwi na sa iyong banal na dambana, ngayon at kailanman. Malilimot ko ba magandang nangyari sa buhay ko, aking Ama? Mga karamdaman ko ay lahat gumaling na, upang ngayon at kailanman ika'y aking pupurihin, Ama. Naririyan ako tuwi na sa iyong banal na dambana, ngayon at kailanman. Sa bawat oras ang dalangin ko sa iyo, Ama, lagi ikaw lamang ang kasama. Bawat dasal ko ay lagi ikaw ang kapiling. Ikaw lamang aking Ama, ngayon at kailanman. Maraming salamat po. Kasamantalahin ko na po ang pagkakataon na to na purihin at dakilain ng Panginoon. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na diriwang ng kanyang kaarawan, 10 ng kanyang pamilya, nagmahala, nagunawaan, at higit sa lahat, damandama ko ang pagpapatawaran sa bawat isa. Amen po ba? Kaya po ngayon, upang higit nating maunawaan kung ano ang iba pang marapat na pakahulugan sa salitang pagpapatawad, upang higit lalong mapalalim, mapalawig, mapayabong, kung ano ang mga pakahulugan sa salitang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito na muli tinipon mo ang mga paborito mong anak. Sapagkat kung hindi mo sila mahal, nandun sila. Abala sa mga gawaing pantao. Subalit nang dahil paborito mo kami, paborito mo sila, kaya sila ay
inakay mo, sapagkat batid namin, Ama, na mayroon kang magandang layunin sa bawat isa sa amin. Batid namin yun, Ama, na ang nais mo, kami ay makapiling mo sa iyong kaharian. Kaya nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw na ito at kami muli inakay mo. Palakpakan po ulit natin ang ating Diyos na buhay, pagpapatawad. Ang salitang pagpapatawad ay nanggaling po sa salitang ugat na tawad. Amen? Tawad. Saan po natin naririnig yung salitang tawad? Usually, saan po natin naririnig? Sa palengke, sa mga pamilihan. At pag tayo humingi ng tawad, ano po ine-expect natin? Yung bang presyo ay bababa o tataas? Bababa. Kaya sa pagpapatawad, kailangan tayong magpakababa. Hindi magaganap ang pagpapatawad sa isang taong may kataasan. Amen. Ang pagpapatawad ay magaganap lamang kung ikaw mismo sa sarili mo ay bababa. Kaya mahirap Kung ako po sa dati kong buhay, ang salitang pagpapatawad, wala po yan sa aking bokabularyo. Sapagkat ako ay may kataasan. Hindi ako agad nakapagpapatawad. Kaya pala marami akong sakit. Kaya pala ako may vertigo. Hindi po gano'n ang vertigo ha. Ibig pong sabihin, umiikot lagi ang paningin. Yun po, gano'n po yung karamdaman ko. Meron po akong migraine. Lagi pong mataas ang kolesterol ko. Kaya po pala, yung karamdamang ito hindi ako iniiwan dahil sa aking kataasan. At marami akong taong naaapektuhan. Yung mga taong hindi ko napapatawad. Subalit nang ako'y maakay sa banal na lugar na ito, nakarinig ako ng aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Unti-unti, binago niya ang puso ko. Unti-unti, nagpakababa ako. At nang ako'y nagpakababa, binigay sa akin ni God ang isang gift. At ano po yung gift na yon? The gift of forgiving. Yun po yung Ingles ng pagpapatawad. You know how to forgive. Okay po. So, sa isang tao po, kailangan po munang magpakababa. Alam niyo po, yung pong pagpapakababa, sa English ay humility, no? Humility. Mahirap pong ma-attain yan. Napakahirap ma-attain. Pero pagka yung biyaya ng pagpapatawad ay ibinigay sa ng Panginoon, aba, napakarami palang biyaya na darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po pala kung minsan, hindi tayo makalaya sa kahirapan, merong nagiging balakid. At ano po yung balakid na yon? Yung iyong kataasan. Kaya nga po muli kong uulitin, yung salitang kababaan na sa Ingles ay humility, nanggaling po yung salitang humility sa salitang humus. At ano po ang humus? Ang humus po ay isang uri ng matabang lupa. Kaya po pala, bago ka makapagpatawad, kailangang magpakababa ka na simbaba ng lupa. At kapag po yun naganap sa buhay ninyo, alam niyo po, yung mga regalo ng Panginoon na nakaambak, ibubuhos po sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po pala ako nun, hindi po ako makaahon sa kahirapan. Sa kabila po ng puspos na trabaho, alam niyo po nung dati, nang hindi pa po ako naaakay dito, pagkatapos ko po sa pagtuturo, paglabas ko, ang haharapin ko naman ay pag-tutor. Ang tutor ko po ay 3. Lalabas ako ng alas 5 sa eskwelahan, 5 to 6, 7 to 8, 9 o'clock ng gabi ako umuwi. Sapagkat ang nais ko ay makaahon sa buhay. Sa kabila ng pagpupunyagi ko, walang nangyayari. Bakit? Kasi mataas. Mataas ang tingin ko sa sarili ko. Wala sa akin yung sinasabing kababaan or humility. Subalit nang iyan po ay matamuko sa kalooban ng ating Panginoon, gift po yun gift ni God yun Yung maging mababa ka,
hindi mo yan maa-achieve sa sarili mo. Kailangan mo ang tulong ng Panginoon. At kapag ka ikaw ay kumilalang ganap sa Panginoon, yung gift ng kababaan, ibibigay niya sa iyo. At kapag ito'y nasa iyo na, yun na po ang pasimula para ang mga biyaya ay padaluyin sa inyo. Subukan po ninyo yung sinasabi ko. Sasabihin niyo po, ay totoo pala yung sinasabi ni Mami Beth. Totoo pala yung sinasabi ni Tita Beth. Bakit ko po alam sabihin? Kasi naganap po sa buhay ko. Na nang ako'y magpatawad, ayun na po, nagsimula na pong maayos yung buhay ko at nagsimula na pong ako ay bigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, hanggat hindi kayo natututong magpakababa, may mga pangyayari sa buhay ninyo na itetest ni God kung talagang kayo ay nagpakababa na. Ako po, nagpursige ako sa tulong niya na magpakababa. Siguro may hinahanap pa rin sa akin si God. Kasi po, si God, ang pagdalisay sa atin, uulitin ko po ito, hambing po ito sa pag-aaral, na hanggang hindi mo na ipapasa, uulitin mo. Hindi ba pag nag-aaral kayo, hindi mo na ipasa yung English 1, anong gagawin mo? Uulitin mo. Hanggang hindi mo na ipapasa, hindi ka lulubay ng kauulit. So, ganun din po sa Panginoon. Kapag yung ugali mo na gusto niyang baguhin, binibigyan ka niya ng mga sitwasyon para mabago to, pero hindi ka pa rin nagbabago, alam niyo po, yung mga sitwasyon na yon para baguhin ni God, yung dapat baguhin sa'yo, paulit-ulit na mangyayari. At kapag ka napagtagumpayan mo na, congratulations, makakalaya ka na sapagkat nakita ni God ang iyong katapatan, kaya sabi niya, congratulations, naipasa mo na ang kurso mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po ito dapat ihayag Subalit, sa kalooban ng Ama, ihahayag ko po para po patunayan sa inyo na talagang mahalaga sa tao ang pagpapakababa. Na kapag ka ito'y para sa sarili mo'y mahirap gawin, pero pag napagtagumpayan mo, patutunayan ng Ama na ang biyayanin niya, padadaluyin sa inyo. Ang dami ko pong pagsubok. Kasi nga po ako sa dating pagkatao, iyan po yung number 1 kong masamang ugali Masyado akong mataas. Sabi ko nga po sa inyo, pag ako'y binaril mo ng 45, Armalite naman ang igaganti ko sa'yo. Ganun po ang ugali ko. Hindi po yun literal Ibig pong sabihin, pag ako'y sinaktan mo, mild lang yung pananakit mo sa akin, pero ang igaganti ko sa'yo, mas masakit kaysa dun sa ginawa mo sa akin. Ganun po ako sa dati kong buhay. Kaya ako pinagpapasalamat sa Ama, sa pagdako ko sa lugar na ito, unti-unti po niyang binago. Marami na pong mga test of humility ang Panginoon sa akin. Pero last October, meron po siyang ginawa. Siguro ultimate na po talaga yun, ang test niya sa akin sa kababaan. Naramdaman ko po talaga kung papaano ako, hindi naman pang-aapi yun sinaktan ng kapwa ko. Hindi po ako gumanti. Sa dati kong buhay, 100%, re-rest back ako sa'yo. 100%, ginaya ko si James Bond, no retreat, no surrender. Pero po sa pagkakataon na yon, bilang patunay sa mga taong kaharap ko, na ako'y binago na ng Diyos, wala po akong sinabi, niga putok man. Basta ang ginawa ko na lang, nag-exit ako silently. Exit na lang ako silently na wala akong iginanting sama ng loob sa Kanya. Sa madaling salita, totally, wala na akong trabaho. Totally, wala na akong income. At yung income ko na yon, hindi man masyadong malaki, pero binigay sa akin ni God noon yun para meron daw akong pamasahe papunta rito. Kaya tinanggap ko kahit maliit yung sweldo. Pero dahil dun sa nangyari, umalis na ako. Iniwan ko na yung trabaho. Kasi baka magkasala pa ako Sa galing-galing na napagtagumpayan ko, hindi ako rumesback, hindi ako gumante. Baka magkaroon ng kaganapan na
hindi maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi nahihiya ako sa Kanya eh. Baka sabihin niya eh, ano ba yan? Araw-araw alagad kita, dinadalisay kita sa banal na lugar, wala ka pa rin palang pinagkaiba sa karaniwang tao na pagka ikaw ay nasaktan, gaganti ka. Kaya dapat meron akong patunayan kay God na talaga ako'y binago na. At alam po talaga nung mga tao sa eskwelahan na yun na araw-araw nandito ako. Pagkatapos re-rest back ako. So anong pinagkaiba namin? Wala. Sana nanahimik ka lang ako sa bahay at humanap pa ng ibang trabaho para magkaroon ng maraming pera. Ito na po. Last 2 days ago, nawala na ako ng trabaho eh. Wala na talaga. Nag-open ako ng Facebook. Meron po sa aking nag-personal message. Sabi niya, Ma'am Chico, alam ko po na kayo ay malaki ang karanasan sa eskwelahan. Nandito po ako sa Cambodia, sabi niyang ganon. Yung pong employer ko, pinag-uumpisa ako ng eskwelahan. Eh wala naman po akong muwang. Bala ko pong umuwi sa 21. Makikipagkita po ako sa inyo sa gabi. Pupunta po ako sa coffee shop nyo para po magkausap tayo. At kung magkakasundo po tayo, kinikilabutan ako, nanlalamig yung kamay ko. Sabi po niya, kung magkakasundo tayo, kukunin ko po kayong consultant. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi po ako pupunta sa Cambodia. Hindi po ako mawawala dito sa Dambana. Alam niyo po, ang consultation namin sa internet lang. Ang lahat ng magiging problema niya, kukonsulta niya sa akin, bibigay ko sa kanya yung solusyon sa pamamagitan lang ng internet. Kaya hindi ako maa-absent dito. Hindi ako aalis sa lupang Pilipinas, kundi yung trabaho, ibinigay sa akin na hindi ako mawawala sa banal na gawain. Kaya ako po nagkaroon ng pagninilay. Sabi ko po, God, napakabait mo talaga. Ang bait-bait mo talaga, God. Sabi kong ganun sa kanya. Kung ano man yung nawala, sigurado, may ibabalik siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ako po ay, sa Sabado po kami mag-uusap sa gabi. Sabi po niya sa akin, Ma'am Chico, kung kaya ko yung presyo mo, kukunin ka naming consultant. Sabi sa akin ganun. Sabi ko nga kay Mother, Mother, hindi naman kahit kila naman, hindi naman ako nagtakda ng presyo Kung ano yung pagkaloob ni God sa akin, yun yung tinatanggap ko. Sabi kong ganon. Kaya, buti na lang pala, nakapasa ako doon sa pagsubok ko ng October 2. Pinakita ko yung aking kababaan loob na kailangan sa pagpapatawad. Kaya kailangang ma-develop sa atin yung kababaan loob para tayo magpatawad. Saka gusto ko rin pong idagdag. Ang pagpapatawad, sabi niyo po, naririnig sa palengke, sa mga bilihan. Pero ito po sa Dambana, ang ibig sabihin ng pagpapatawad, matuto kang umunawa at magmahal ng kapwa mo. Amen po ba yun? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, hindi tayo matututong magpatawad kung wala dito sa puso. Hindi maaari tayong magpatawad sa bibig lamang. Kailangan pag nagpatawad tayo, kasama yung ating puso. Sapagkat kung bibig lang ang gagamitin natin, oo, pinatatawad na kita. Pero wag pa ka sa aking magpapakita. Kasi pag nakikita kita, kumukulo dugo ko sa'yo. Pagpapatawad ba yon? Hindi. Iyon ay pagpapatawad lamang sa nguso, pero wala sa puso. Ang nais ng Ama, kung magpapatawad ka, ang pagpapatawad mo ay dapat manggaling sa puso mo. At kapag ikaw ay nagpatawad, lahat ng sakit na ginawa ng kapwa mo, kailangan kalimutan mo na. Hindi po pwede yung nagpatawad ka pero yung ginawa sa'yo nandito pa sa isip mo. Muli ay uulitin ko bilang pangwakas, ang nais po ng Panginoon, anuman pong sakit na ginawa ng ating kapwa sa atin, tapon mo na sa ilog.
tapon mo na sa dagat, tapon mo na sa tubigan. Pagkatapos, maglagay po kayo ng signboard doon kung saan nyo tinapon. Lagay nyo po, no fishing allowed. Ibig sabihin, pag tinapon mo na, huwag mo nang muling bingwitin. Yan po ang ibig sabihin. So, lahat ng sakit na ginawa ng kapwa natin, kailangan forgive and forget. Hindi po pwede yung forgive lang, pero walang forget. Mapapatawad kita, pero tandaan mo yung ginawa mo sa akin, hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Hindi po yan pagkapatawad. Subukan nyo po na magpatawad ng galing sa puso. Maghintay lang kayo ng ilang araw. Ang daming biyayang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, nawa po ang aking pagbabahagi ay magbigay ng inspirasyon, magbukas diwa, magbukas ng kaisipan, lalo tigit sa mga kapatid nating nandirito na hanggang sa ngayon ay hindi pa nagpapatawad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos. Salamat po, Ama. Nakapulot po ba tayo ng maia-adapt natin sa ating mga damdamin? Saan po magmumula yung pagpapatawad? Sa kaibuturan ng ating puso. Hindi, mapatawad na nga si ganun, alang-alang sa kapatid niya. Yung mga ganun, wala pong isinasa alang-alang, kundi ang ating Panginoon at magmula sa ating puso. Kaya maraming salamat po, mahal na kapatid na Mabibet Chico, sa pagpapahayag mo at pagbibigay linaw sa ating tema. Ngayon naman po, bago muli akong tumawag na ibang kapatid na magbabahagi, nais ko pong tawagin at bigyang daan ang ating kapatid na si Marie de la Cruz. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay, kung ano po ang kanyang gagampanan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Andito na naman po ako sa harap upang muli at muli, ang sabi nga po ng banal na Espiritu, alang iniwan sa nag-aaral na minsan may mahirap matuto, minsan may madaling matuto. Subalit, katsatsaga at katsatsaga mong magturo, matututo rin po. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nung nakaraan po kasing Sabado, yung experiment po natin na hindi tatayo. Amen po ba? Ang sabi po natin, 5-5, pero hindi po naganap, ano? Kababait po natin. Palakpakan po natin ating mga sarili. Isang magandang umaga po. Ito po, itanim po natin sa puso't kaisipan natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos at pinili niya upang makarating dito sa kanyang banal na dampana. Gawin po natin ang bawat oras natin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Okay po, muli po, ulitin ko po uli. Sa darating pong Lunes Santo, magkakaroon po ng, ang gawain po natin ay magsisimula sa alas 9 ng Lunes Santo. Ang mangunguna po doon sa pagcha-chaplet at sa Station of the Cross ay ang Kawan 1, Kawan 2, Kawan 3 at Kawan 4. Ang Martes Santo naman po, pangungunahan naman po ng Kawan 5, 6, 7 at saka 8. Sa Miyerkules Santo naman po, 9, 10, 11, 12. At sa Huwebes Santo naman po, 13, 14. At saka po, 15 yun po yung mga binubuo ng mga chapter. Chapter ng Valenzuela, chapter ng Mapaniki, chapter ng Tondo, at saka po ang kalupunan ng mga CAPS. Mamimili po sila kung sino ang representative nila upang gumanap sa harapan. Okay po. Pagkatapos po noon, pagka natapos na po yung Station of the Cross, lalabas na po, katulad po ng kaganapan, nagmimensahe po ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Automatic po yung mga nag-Station of the Cross dito, aalis na po sila sa unahan. Ibabakante po natin yung mga side na to, bibigyan po natin ng daan ang banal na Espiritu sa pagmimensahe niya, para po pag umiikot siya, malaya pong walang sagabal. Amen po ba yon? Para kung sino po ang gusto niyang lapitan sa atin, malapitan niya ng malaya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At saka po, announcement para sa mga alagad. Kung sino po yung nakaposting sa March 30 na naka-assign kay Apo, siya rin po ang gaganap para mag-assist dito sa harap sa mga tao. At saka po yung mga nakaposting na alagad, sa bawat alagad, yun naman po yung mag-a-assist ng tubig dito sa mag-aabot sa mahal na Apo. Ganon din po ang
Martes Santo. Ngayon po ang April 1, Miyerkules Santo, gagawa pa lang po ako ng panibagong schedule at nakalaan po doon, naka-schedule po. Doon naman bibigyan ko naman po ng daan para sa mga nagbebendisyon. Sila naman po ang itatalaga dito sa mahal na Apo at sa Huwebes Santo, ganun po. At saka po, iniimbitahan po kayo, mayroon pong pabasa ang Divine Mercy sa araw ng linggo, 29 po yon. Iniimbitahan po kayong lahat kung gusto nyo pong pumunta rito. Ganap pong alas 8, mag-uumpisa ang pabasa ng Pasyon sa 29 ng March. Ngayon, open po yon kung sino po ay yung gustong pumunta rito. Malaya po kayong pumunta rito upang makiisa po sa pagbabasa ng Pasyon. Inuulit ko po, March 29, ganap na alas 8 ng umaga. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At isa pa pong imbitasyon sa Miyerkules Santo po, sa parokya po ng Nuestra Señora, ang Divine Mercy po ay naka-assign. Meron pong misa na ganap na alas 5 at may prosesyon po tayo. Yung pong Lord of Pardon, ipoprosesyon po. Iniimbitahan ko rin po kayong lahat na makiisa sa ganap na alas 5 at sa alas 7 sa prosesyon ng Lord of Pardon para representative po ng Kapatiran Divine Mercy. Amen po ba yon? Maliwanag po ba? At ganun din po sa Biyernes Santo, meron din po uling misa. Tayo din po uli ay kailangan nandoon ang kapatiran. Kung wala din po kayong gagawin, iniimbitahan po kayo, ganap po uling alas 5 hanggang alas 7 po ang prosesyon, Biyernes Santo po yon. Amen po ba? At ito na po ang pinakapinali. Mamaya na naman po, pag magbebendisyon po at niloob ng Ama na magbendisyon po uli, wala po uli munang tatayo sa inyo. Amen po ba? Pakinggan nyo pong mabuti kasi po, sino po yung nandito nung Sabado? Taas po ang kamay. Kayo lang po ba yung nandito nung Sabado? Sino po ang nasubukan sa inyo? Di po ba ang sabi ng atin ng banal na Espiritu? Oras po na ipinatong ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo ang kamay niya sa mga piniling alagad upang magbigay din ng bendisyon sa inyo. Ibig sabihin po ang Espiritu ay nasa kanila na. Ibig sabihin po, kung ano ang itutura ng bawat isa, pare-parehas po yan. Kasi isang Espiritu ang nagkaloob sa kanila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi nga lang po magkakapareho ng pagkakaturan, subalit yun din po ang nais nila. Magkakaiba lang ng deliver ng sentence, subalit isa lang din po ang tinutumbok sapagkat isa po ang nagkaloob. Amen po ba? Dahil po nung Sabado, maganda na po yung arrangement natin, tumatayo po. Subalit nagkaroon po ng problema sapagkat nanggaling po sa isang kapatid kong nag-bless doon, pumila uli sa kabila, pumila uli dito sa mahal na Apo. Kahit po ang mahal na Apo sa katauhan niya bilang ang Espiritu po, hindi nakamatsyag lang po sa inyo. Ano po ang nangyari? Nung konti huminto po ang pagbe-bless. Nagturan po ang banal na Espiritu na nasisilayan kayo na palipat-lipat. Sabi po niya, kung nagtitiwala kayo sa Espiritu, makontento na kayo sa isa kung anong inuulat sa inyo, kung ano ang itinuturan sa inyo, panaligan nyo po sapagkat iyon ay kaganapan sa inyong buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po inuulit ko mga kapatid, pagtiwalaan nyo po ang bawat isang alagad na nagbebendisyon dito, na binigyan ng karapatan ng ating Panginoon upang magturan sa inyo sapagkat iisa lang ang Espiritong nagbibigay sa amin at nagkaloob sa kanila sa oras ng pagbebendisyon. Amen po ba? Kaya po mamaya uli, huwag po tayong magtulakan. Patatayuin ko po kayo kung saan kayo pipila. At saka kung maaari po, huwag kayong magsiksikan. 1 meter ahead po ang pagitan ng binebendisyonan at yung susunod. Upang magkaroon po ng privacy ang bawat binebendisyonan na hindi naririnig ng susunod. Amen po ba? At advice ko lang po, habang kayo ay nakapila, makipagniig na po kayo sa ating Panginoon para pag dumating yung oras na nakaharap nyo na ang banal na Espiritu, sasagutin kayo kung ano talaga ang gusto nyong sagutin sa mga tanong nyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, hinihingi ko po sa inyo ang pagkakaisa natin sapagkat tayo mga anak ng Diyos, kailangan makatalima tayo sa maayos sapagkat tayo magiging halimbawa sa kapwa natin ng isang mabuting asal. Amen po ba? Sapagkat sabi nga, kung tayo ay nakakatalima sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan lalo tayo ng Panginoon sa malalaking bagay. Kung sa maliit na bagay hindi tayo mapagkatiwalaan, paano tayo pagkakatiwalaan ng malaki? Kaya nag-uumpisa sa maliit na bagay, pagkatiwalaan tayo, lalaki po iyon. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po.
Purihin at dakilain ng ating Panginoon, kanya-kanyang kaloob, kapahayagan, pagbibigay kaayusan, lahat po pinagaloob ng Ama. Amen po ba? At sa bawat tumitindig sa harapan, kinapupulutan natin ang aral. Amen po? Napakasarap pong magsusog sa bawat nagbabahagi, subalit sa puso ko, batid kong napakaraming nagmimithi. Kaya po sa pagkakataong ito, nais kong muling ibigay sa inyo ang isang nating kapatid na sa tuwina. Talaga pong ang pagmimithi ay bigay na po natin sa kanila yung marapat. Ano po? Sapagkat ito po ay bukal sa puso at udyok sa aking kaisipan na tawagin muli. At nawa huwag magsawa ang sino man sa inyo. Ngayon po palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Mother of the House. Kung ano naman po ang sa kanyang kapahayagan. Salamat, Ama. Purihin dakila ng ating Panginoon. Salamat sa bitamina sa araw na ito. Ano po? Bibilisan ko na po sapagkat sabi nga, marami pang gusto magbahagi, subalit ang tema ay napakahalaga, pagpapatawad. Yun po yung kaukulang salita na nagiging bukang bibig lang ng tao, subalit hindi ginagawa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang naririnig ko po yung bahagi ng bawat isa at si Mami Beth, at ako'y nakanina na sa taas, sabi ko, Ama, kung sino man po yung facilitator, hindi po ako tumingin doon sa talaan. Nawa ay ipadama mo sa kanya na kailangan ko na ng bitamina. At sa oras na ito'y salamat sa pandama na ibinigay, na sabi nga ng ating Panginoon, yun po yung ipinahiwatig sa akin. Ang pagpapatawad na salita ay bukang bibig lang minsan ng tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat sa bawat araw, kahit sabihin natin na ako, aaminin ko po sa inyo, nagagawa ko po yon. Patawad. O sige, pinatatawad na kita. Subalit, doon sa nagpatawad, na bukal sa puso niya nagpatawad, yung humingi ng tawad, hindi niya ginagawa yung totoo. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magsuri po kayo. Halimbawa, sinaktan ako ni kapatid. Ay, patawad, mother. Okay lang sa akin yon. Wala sa puso ko, wala sa isip ko. Subalit, doon sa pagpapatawad na hiningi niya sa akin, na binigay ko, gaano kasigurado yung may katawan na yun ay seryoso sa kanya. Maaaring hindi niya nagawin sa akin, pero gagawin pa rin niya sa iba. Buhay po ba ang Diyos? Madalas po ito nagaganap. Amen? Madalas po ito nagaganap. Halimbawa, may chismosa, daldalera. Ganito yung sinabi. At nang nalaman mo, kinumpronta mo. Di sasabihin sa'yo, patawad, hindi ko na uulitin. Subalit lumipas lang ilang araw, mabalitaan mo, iba naman ang ginawan. Buhay po ba ang Diyos? Paano yung mga taong ganito? Amen? Alam niyo po, nagnilay ako. Sa karampot na oras na yan, nakapagnilay ako. At ito po yung pasubali ng Ama. Anak, sulong ihayag mo sa kanila. Kung magninilay ang bawat isa, bakit nga may karamdaman? Sabi ni Mami Beth, pinaliwanag po sa inyo. Minsan ang karamdaman ay pinahihintulot. Dahil alam ng Ama kung ano yung kasalanan ng bawat isa na dapat ihingi ng tawad. At may mga kaganapan naman na pinatutupad niya na alam din ng Ama kung ano yung makabubuti doon sa tao na yun, bakit pinatupad niya. At minsan naman, dumarating yung kaukulan na, patawad po, subalit pa ulit-ulit na ginagawa. Kaya dumarating po yung ultimate na pahintulot ni Ama, eto yung ibigay ko sa'yo, kailangan kabugin na kita, hindi ka makalakad, para magsisi ka at tuwiran ka na magbago at hindi mo man gawin sa kapwa mo, huwag mo na rin gawin sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Magnilay kayo. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? Opo. At yan ay realidad na nagagawa. Halimbawa po, ako lang po, isasample ko po yung sarili ko. Nagkasakit ako. Hindi ako makalakad. Akala niyo po ba, bilang kababaan, sabi nga ni Mami Beth, hindi ko maaaring sabihin sa sarili ko na, bakit mo ako binigyan ng ganito, araw-araw ko naglilingkod sa'yo? Hindi po. Kundi, binaybay ko po yung kalaliman. Bakit ako nagkaganito? Ama, sa kasalanan ko'y patawarin mo ako. Alam niyo po ang na-find out ko? Inabuso ko ang sarili ko. Hindi yung kasalanan ng Diyos, kasalanan ko. Hiningi ko yun ng tawad sa Kanya. Ama, patawarin mo ako. Inabuso ko yung sarili ko. Sapagkat alam ko, ang lahat ay may hangganan, ang lakas, ang lahat. Subalit inabuso ko, hindi ko narinig yung pahiwatig mo na ito lang yung dapat kong gawin. Kaya ako, muntik na ako ma-paralyze. Noong time na yun, hiningi ko yun ng tawad. At ngayon po,
dumatal ang takda na gumaling po ako. Isang linggo lang, ayan si Nanay Myrna, buhay na patutuot, ang ilang alagad, si kapatid na Per, si kapatid na Marie, hanggang akala ko 2 araw na medyo okay na ako. At nang pinakita po ng Panginoon na kung kailan wala yung mga kapatid kong alagad na dumalaw sa akin, doon muli ako sinumpong. Yun nga, yung sumuka po ako ng 3 planggana, dumumi na ako ng marami, na sa aking isip, last day ko na. At nung time na yun, si kapatid na Pearl ay tinawagan si kapatid na Marie dahil hinatid po si kapatid na Josie noon. Anong gagawin ko? Parang dideleryo si kapatid na Marisa. Humihingi na ako ng tawad noon sapagkat akala ko, lagi kong ginagawang biro, yung kaukulan na, Ama, wag mo naman akong biruin ng ganito. Isipin mo, dumumi ako ng napakarami. As in, parang yung last day na nga, tapos sumuka ako ng 3 planggana. Saan nagmula yun? Humingi ako ng tawad sa Diyos, kung ano man. Kung yung oras na yun, ako'y kukuhanin niya, ibinibigay ko na sa Kanya. Salamat sa Ama, hindi pa rin pahintulot. Sa kalooban niya, inabutan ako ni kapatid na Marie, na nire-relieve po nila ako noong time na yon. At doon nga sa likuran niya, nakita ko yung malasutanang puting-puti na parang umiiling sa akin. Bigla po akong tumindig at sabi ko magaling na ako. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi? Ganyan po eh. Hindi po nagigising ang diwa ng tao kapag walang nagaganap sa kanyang malalim. Amen? Paulit-ulit gagawin. Kung hindi man doon sa ginawan, sa iba, mamalita ka. Ginawa niya sa iba. So, alam niyo po, nakakatakot po yung ganitong tao. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Paano kaya sila patatawarin ng Diyos? Mga kapatid, ito lang po ay kapahayagan na katotohanan. Totoo po yun. Mag-flashback po tayo. Sa panahon po ng paggunita ng mahal na araw, ay isang kaparaanan na paalalang muli ng Diyos. Nagkasala ka ba? Paulit-ulit mo bang ginagawa? Subalit, dahil pinatatawad ka ng Diyos at walang ginagawa sa iyong, simple lang, dahil hindi mo nakikita, patawarin niyo po ako, hindi ko nakita patawarin niyo po ako, puro ganon. At kapag oras na hindi nga pinaniwalaan ng Diyos yung paghingi niya ng tawad, dahil alam niya yung totoo, sa puso nito at sa isip nito, bibigyan ngayon ng pahintulot na pagsubok. At kapag malalim na, ano itatanong sa Diyos? Anong kasalanan ko? Bakit ako nagkaganito? Buhay po ba ang Diyos? Saan lalagay ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po sa tao. Ilalagay ko po sa tao. Ganito po may pangyayari sa akin eh. At siguro po kalooban ng Ama sapagkat hindi ko itinanim sa puso ko, hindi ko rin itinanim sa isip ko. Simple lang. Mayroon po kaming kasamahan dati na sa amin po ay nakipagtrabaho. At 2 bata po yun, hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Sa kalooban ng Ama, ito po ang pahiwatig niya, anak, apuhapin mo sila at sa payak at simple nilang pamumuhay sa pinagmulan, galing sa malayong lugar, ipinahintulot kong sa iyo mapunta upang sila makakain ng tama, makakain ng ganito, maibigay yung dapat, maibigay yung sweldo na dapat. So ginawa po. Pagkatapos po nun, niloko ka. Ano yung gagawin nyo bilang tao kayo? Hindi ako nagalit. Okay, gawin nyo. Sige, magpaalam kayo, aalis kayo. O sige, ito yung baon nyo. Sapagkat dinama ko sa puso ko, aalis sila, wala silang pera. Aalis sila, wala silang baon. So pinagluto, binigyan ng baon. At nang malaman mo, andyan lang pala sa duraan mo, niloko ka, harap-harapan. Alam niyo po, nagalit ako. Hindi nagalit dahil nilaman ko sa isip ko at sa puso ko. Gusto kong ipamulat sa mga batang yon na mali yung ginawa nila. Dahil ang plano ko bilang tao is ganito. Kaya ko pinabatid sa kanila, hinanap ko sila, kinausap ko yung amo, dahil ayaw kong gawin nila sa amo nila kung ano yung ginawa nila sa akin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Pinatawad ko sila. Sapagkat, ang hindi ko nagustuhan yung salitang ganito. Kaya kami umalis doon, hindi kami pinakakain. Hindi ko kayang tanggapin yon. Hindi ko kayang tanggapin yon. Sabi ko, Ama, halos gabi-gabi dinudulog ko sila. Yung pait na ginawa na, andun yung inapuhap mo,
At pagdakay, alam mo na uuwi na, hinihintay mo yung tawag, doon lang pala sa tabi. Amen? Alam niyo po, hinanap ko ang amo nila. Yun po yung idinatal sa akin ng Panginoon. Anak, isang araw, makakarating ka sa kanilang tirahan. Purihin ang Ama, purihin siya, dakilain siya. Hindi ko alam yung tirahan na yon. Subalit yung tricycle na sinakyan ko, yung pinuntahan nila, yun yung sinakyan nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ng oras po na yon, wala akong damdamin sa kanila na masama. Kundi ang gusto ko lang, ipamulat sa kanila na kasinungalingon yung ginawa nila. Amen? Subalit alam niyo po, nang ando na kami, anak, bigyan niyo ako ng pagkakataong magsalita sa harapan ng amo niyo. Yun po yung sabi ko sa kanila. Inisa-isa ko, yung mga bata na yan, pinamasahihan ko patungo dito. Hindi ko kinuha sa kanilang bayad. Binigyan sila ng trabaho, hindi sila inutang ang bayad. Sabi ko sa amo nila. Tapos mababalitaan ko na hindi sila pinakakain. Huwag muna kayo magsalita, iisa-isahin ko po. Sabi ko sa kanila, anak, 1 buwan at makalahati lang kayo sa akin. Ilang beses ko kayong binigyan ng bigas? 3 beses po, bawat linggo. Yung sweldo nyo, magkano? 1.5 po. Diba? Doon sa 1.5, 1.5 isang linggo Yung sa 1.5 na yung kasama ang pagkain. Opo. Bakit ano yung sabi niyo sa amin yung hindi namin kayo pinakakain? Hindi sila nakapagsalita. Anak, pumarito ako hindi para maningil, kundi para ipaliwanag sa'yo na ito yung totoo. Sige, magsalita ka sa harapan ng amo mo. Kaya ko pumunta dito hindi para siraan kayo. Para ipamulat sa amo nyo na mahalin kayo at yung ginawa nyo sa akin, huwag nyo gawin sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Purihin, dakilain ng Diyos, so nagkaliwanagan. Pagkatapos nun, wala na. Alam nyo po, bakit ko po ito binahagi? Ganyan po ang tao. Hihingi ng tawad, bibigyan mo ng pagkakataon. Hihingi ng tawad, bibigyan mo ng pagkakataon. Hihingi ng tawad, bibigyan mo ng pagkakataon. Ganyan din po ang Diyos. Amen po ba yun? Sa tao, ang pagkakaiba lang. Kapag ang tao na hiningan mo ng tawad ay hindi na kontento sa'yo, sa dami mo ng utang, ipapapatay ka pa. Subalit ang Diyos, kapag ginawan mo ng hindi maganda, napakalaki ang pagkakataong binibigay niya sa tao upang mamulat ang tao na ganun siya magmahal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi nga ni Mami Beth, pagpapakababa na mababang mababa para ipadama mo sa Diyos na humihingi ka ng pagpapatawad sa Kanya. Hindi ka maaaring sumuko tumingi ng patawad na mataas ka pa rin. Amen? Sapagkat, hindi ko po kayo tinuturuan, sapagkat yan po yung nagaganap sa amin. Bawat araw sa dakong ito, hindi kami maaaring hindi puspos. Amen? Sapagkat, kung kami tutungo sa dakong ito, may laman ang isip namin, may laman ang puso namin, hindi maganda, niloloko namin ang aming sarili. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, nawa po itong pagpapatawad na ito'y maging worth, maging mahalaga sa pagbibigay ng Diyos sa atin. Totoo po yun. Maging mahalaga, napakahalaga, sapagkat napakalaki ang pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. At ang pagpapatawad ay napakahalaga. Nasabi nga, salamat sa Ama, sapagkat sa unang buhay ko, bago ako naakay sa dakong ito, punong-puno ng puot ang puso ko. Subalit, nang ito'y nakawala na at nawala na, salamat sa Diyos. At yun lang pala ang daan para lalo kong maramdaman na sobra pa rin niya akong mahal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kapag puot po sa puso nyo'y nariyan at hindi pa natatanggal, kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, hindi nyo po mararamdaman. Amen? Opo, gagawin at gagawin nyo po sa kapwa nyo ang puot na yan na ibabato nyo. Kaya walang pinagkaiba doon sa naghahabi ng salita sa isip, naghahabi sa bibig. Alam nyo po, ito po isang hamon at isang pagbabadya. Kapag daman nyo po sa puso nyo na ang tao na gagawan nyo po ng salita ay totoo, wag na po kayong lumaban. Tama po ba? Hindi po kayo patatawarin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Sapagkat, lalo na po paglingkod ng Diyos na nagpapakatotoo, wag na po kayong lumaban.
Ibinabadya ko po ito sa inyo. Sapagkat, hindi lang po ang mga lingkod ng Diyos ang may karapatan, maging kayo po. Pag magiging makatotohanan tayo sa Panginoon, walang magiging laban sa atin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At ito po yung idinaratal na ang pasubali ng Ama, hindi man makaganti, ibinigay ang pagpapatawad, subalit yung pinatawad ay hindi pala totoong tinanggap ang pagpapatawad, may Diyos na gaganti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nakita niyo po yung bahagi ni Mami Beth? Sobrang napakababa. Kaya sabi ko nga, Mami Beth, pag inoferan ka ng $3,000, kasi lucky number mo yon, 21 lucky number mo din. Pag pinalit po natin sa pera natin, 120 lucky number po pa rin, yun na yung bayad sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po, yun po yung benefits na binibigay ni God. Kapag nagpatawad ka, ang sarap. Amen? Napakasarap po. At ang kagandahan lang po, sa oras na ito, salamat sa Ama, may isang apo kong na ginamit na nagmulat, nagdiwa, naglinis ng puso, upang maunawaan ang mga bagay-bagay. Nasabi nga ni Mami Beth, kailangan may pangunawa ka. Kaya hindi na pumapasok dito eh. Parang dumadaan lang na hangin. Ako ba? Ginawan ba ako ng kwento? Okay lang sa akin. Pag nalikod, lagot siya. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi lagot dahil gusto kong gumanti. Hindi po. Lagot siya sa Diyos. Amen? Totoo po yun. At lahat po tayo pwedeng magmalaki. Kapag ang Diyos, ang pinanghahawakan natin, ipagmalaki natin ang Diyos na may magagawa siya kahit hindi tayo makaganti personally. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po. Kaya nakita ko po ang karanasan ko na lahat ng mga taong pumula po sa akin, sa aming lugar, nakita ko po kung paano na binigyan ko na sila ng patawad eh. Pero tingin ko po, hindi pa sila pinatawad ng Diyos eh. Kaya dinanas po yung mga ganon. Opo, hindi kagaya ng tao ang Panginoon. Tandaan niyo po, na halimbawa may kasalanan ka, bigyan mo lang regalo, wala na yon. Hindi. Sinusuri yan ng Panginoon kung gaano kalalim yung kasalanan ginawa mo. Although hindi niya tinitingnan yon, subalit yung katapatan ng paghingi mo, tinitingnan niya yon. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya hindi siya pwedeng utuin. Kaya kung paulit-ulit po na nagaganap, na humingi ka ng tawad, pero nagaganap pa rin po, na yun yung nakakamtan mo, magnilay ka na. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Totoo po yun. Sapagkat, mayroon pang hindi nakakalaya. At lagi niyo pong tatandaan, para sa akin po, sa aking pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi man ako nakaganti. Hindi ko man hintayin kung kailan siya gagantihan ng Diyos. Kapag hindi nasuri ng Panginoon ang katapatan ng paghingi mo ng tawad sa ginawan mo ng masama, ang Diyos talaga ang gaganti. At mahirap po yun. Mahirap po yun. Sapagkat hindi siya pwedeng bayaran, hindi siya pwedeng regaluhan, na ibalato mo na yan sa akin. Hindi. Kundi darating at darating ang takda, hindi man sa'yo, sa kaapu-apuhan mo, sigurado may magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya sinabi ng Panginoon, mula sa kaapu-apuhan mo. Kaya sa pagpapatawad po, hindi po tao ang dapat natin i-sustain. Amen? Ikontento, kundi ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, pag nilayan niyo po, medyo malalim. Subalit kung susuriin po natin, hindi po ito isang aral, kundi ito isang karanasan. Kaya ko po sinasabit sa inyo. Sapagkat, sabi ko nga, Ama, kapag nakikita ko po sa aking balintataw yung mga tao na yon, pinatawad ko na sila eh. Bakit gano'n na naganap sa buhay nila? Alam niyo po, sagot, anak, sapagkat ang kalooban mo, hindi ko kalooban. Oo, nagpapatawad ako. Subalit, hindi lang niya sa'yo ginawa, kundi ginagawa at ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya paano mo lulukuhin ang Diyos? Halimbawa, sa oras na ito, hindi niyo ako chinismis. Subalit, ang iba, sinichismis niyo sa iba. Humanda kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, yung pagbabahagi na ito, may kaukulan na maaaring makapagnila yung sinuman. Hindi po ito biro-biro. Yung pagtupad po natin sa dakong ito at sa ating Diyos ay hindi biro. Kundi ito'y realidad, landas na dapat nating tahakin. Upang sa gayon, kamtin po natin ang kaukulang marapat. Pagpapatawad ng Diyos ay napakadaling makamtan ng totoong pagpapatawad na hinihingi ng nilalang kung ito'y katapat at bukal sa kanyang kalooban.
Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa paliwanag ninyo. Purihin at dakilain ng Diyos. Talagang si Kalaban, ayaw na maunawaan nating lahat yung marapat. Ano po? Subalit, ang Diyos ay buhay, iba't ibang kapahayagan. Kay Mami Beth, pumasok yung kailangan, may pangunawa, may pag-ibig, may kababaan, upang ikaw ay makapagpatawad ng mula sa puso. Kay Mother, ano po yung narinig nyo? Napakarami din po, at higit sa lahat, doon sa tinura niya, ito po'y pumukaw sa puso ko. Salamat ng marami sa ating mahal na Apo Kunching, sapagkat sa kanyang pamamagitan, tayo ay nakaunawa sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching. Salamat po, mga mami. At ngayon po, bago ako tuluyang tumawag muli ng magpapagalak sa atin, nais ko po munang bigyang daan ng isang tagasunod at palakpakan po natin ating Panginoong Diyos na buhay para sa kapatid na ito. Ano naman po kaya ang sa kanya? Paano po kaya niya bibigyang kapaliwanagan ng temang pagpapatawad? Siya po kaya ay nagpatawad, humingi ng tawad at hindi makapagpatawad o hindi makahingi ng tawad? Maraming bagay po. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Efren. Po, maraming salamat po. Ama, lahat po ng binigay mong sagad sa akin ay pinasap na. Masakit man po sa aking loob na ako po ay nandito muli. Sa lahat po ng ginawa sa akin ng aking pamilya, isa lamang po masasabi ko. Masakit po sa aking dibdib. Muli ko pong babanggitin ang nangyari po sa akin. Siguro po, kaya po dinulot ng Panginoon na lahat ng pasakit ay pinapasa sa akin. Kaya pumuli po akong pumupunta rito para ang aking puso ay magkaroon ng kapanatagan. Muli po akong nangingi ng kapatawaran sa inyo sa aking kasalanan. Kasi po nung una pong nangyari sa akin ito, lahat po ng kasamaan ay naisip ko na butit po hindi ko ginawa ito. Siguro po ginabayan nyo ang aking pag-iisip para po hindi ako makagawa ng masama. Lahat po ng alam kong pumapatay dito sa atin, nilapitan ko na. Pero siguro po ginabayan ako ng Panginoon na sundan ng aking pag-iisip para ang aking buhay na sandali na lamang kung sakasakali ay hindi magkaroon ng bahid ng kasalanan ang aking puso. Kaya po ngayon nagpapasalamat po ako sa aking misis sa kanyang mga kasamahan na ako'y hinakay dito upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa aking pag-iisip. Ngayon po'y muli ko pong sinasambit sa aking puso na ako'y patawarin na ang aking pagkakasala noon ay hindi ko sana maulit ngayon. Sana po kayo pong nandito ay wag na ninyong isipin kung ano man ang nangyari sa inyo. Magpatawad na rin po kayo. Pero ang masasabi ko po, kung nandito po yung aking anak, siya lamang po ang gustong mapatawad muna. Pero yung isa, wag muna. Kasi po mahirap pong magsalita. Mahirap pong magsalita. Kasi po pag lumapit po yung isa, darating at darating sa puso mo ang galit. Darating at darating sa isipan mo ang ikaw ay magkasala uli. Di po ba totoo ang aking sinabi? Dapat po ang patawarin mo yung pamilya mo. Yung po ang nanggaling sa'yo, nanggaling po sa dugo mo,
sa iyong puso, yun ang tunay mong anak. Pero yung siya pong yung malaking kasalanan ang ginawa niya sa akin. Alam po ba ninyo, ang ginawa po sa akin hindi ubra kararagling mapapatawad. Alam po ninyo yung nangyari sa akin. Yun po ay may panlagutan na sa buhay. Yun po ang pagkasalanan sa akin. Kung yun po ay binata lamang, pwede ko pong kahit akong mismo yahatid ko sa kanya. Pero ganun pong, alam pong yun po hindi siya makakasal. Gusto ko makasal at gusto ko makita ng tao, makita ng Panginoon Diyos na malinis siya. Ganun lang po. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, at nais ko pong pasalamatan ang lahat ng naging bahagi ng pagbabahaginan at ang nakibahaging nakinig. At ang mahal na apo na po ang bahalang sumusog at sumagot sa pagbabahagi ng ating mahal na kapatid.